Sound. Check. Testing mic. 1, 2, 3. Yan, pwede na. So, purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At manda ng clicker. Okay. Thank you, Lord. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Walang katabi. Si Ate Edith wala rin katabi. Itabi sa baka daw maharangan yung mga maliliit. Of course, yung ating mga nasa FB Live, good morning po sa inyo lahat. Parang kay Ma'am Ron hapon so good afternoon siya kay Ma'am Ron. Okay. Hindi ko alam kay Ate Carol tsaka kay Kuya Jun. Ano ba sila? Morning or afternoon? O madaling araw Alright. Last month and last Sunday, masasabi natin na isang buhay na tagumpay yung naidulot sa atin ng New Covenant. Ito yung last topic natin last month, At siyempre, hindi lang gusto nating masilayan, kundi gusto rin naman natin itong maranasan sa ating buhay. What is this New Covenant is all about? Sabi nga, as He is, so are we. Kung si Kristo ay magiging ganon tayo. Kung si Kristo ay nagtagumpay, tayo na rin ay tagumpay na. Amen. Sabi sa katabi mo, tagumpay ka na. Tagumpay na tayo. Ngayon, of course, ito ay kung alam natin kung ang mga katotohanang nakapaloob sa mga pangakong ito in the New Covenant. Tagumpay lang tayo kung alam natin kung ano ang nakapaloob sa pangakong ito ng New Covenant. Bagamat in the Covenant, the victory is already there. Pero kung hindi mo naman alam anong meron in the New Covenant, parang hindi mo mararanasan what is at stake doon sa New Covenant na yon na tayo nga ay tagumpay na. Say amen po. Kaya maging excited tayong lahat. Amen? Hindi dahil malapit na ang Pasko. Excited tayong lahat sa bagong buwan. Pag bagong buwan, bagong paksa na merong kaugnayan sa nakaraang paksa. So yun ang hindi siya totally shift, kung hindi ito ay meron siyang kaugnayan sa nakaraang buwan o nakaraang paksa natin na New Covenant. If you have this kind of spirit of excitement, yung excited ka, ikaw ay nasa tamang landas. Kapag umaasa ka sa kung ano ang patuloy na iyahayag sa atin ng salita ng Diyos. If there is this excitement in our heart na that excited ka kung ano ang panibagong kapahayagan ng Diyos sa ating buhay, that makes us in the right path. Nandun tayo sa tamang kinalalagyan ng ating buhay. Lahat po ng handa na, magsabi po ng yes. Yan, na-post na pala. Ang ating topic for the month of October, God's delegated authority. Tagumpay ka dahil sa kapangyarihang ibinigay. Okay? So, of course, pagka first Sunday ng month, it is the introduction of this particular title of our topic, God's delegated authority. Na tagumpay ka dahil sa kapangyarihang ibinigay. So, ang Diyos, meron pala siyang kapangyarihan ibinigay sa tao. But yung kapangyarihan na to, this authority, it is just a delegated authority. Okay? Tingnan natin sa Genesis chapter 1, verse 28.
in the New Living Translation, then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and govern it." Okay. Ibig sabihin, ang kauna-unahang ginawa ng Diyos sa tao, ito ay kanyang pinagpala. Kaya sabi sa katabi mo, pinagpala ka na. God, sabi niya, God bless them. Okay? Pinagpala na tayo. No? God bless them. And out of that blessing, sabi niya, be fruitful and multiply. Diba? Masasabi mo ikaw ay pinagpala pag ang buhay mo ay mabunga. Pag ang buhay mo ay there is this what we call multiplication. Padagdag ng padagdag, hindi pabawas. Padagdag ng padagdag. So, God speaks blessing to mankind, sa tao. Be fruitful and multiply. And then, sabi niya, fill the earth and govern it. Punuin nyo ang mundo at pamahalaan nyo. Govern it. In Psalm chapter 8, verse 6, na ulit, sabi niya, ginawa mo ang tao, pero with a greater emphasis, ginawa mo siyang pinuno ng lahat. Ginawa mo siya that pertains to tao. Yung mo na sinasabi doon. Ginawa mo ang tao, ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Okay. So, God-given, pinagkalooban ng Diyos ang tao ng kapangyarihan. But, isang kapangyarihan na likas sa pagkalikha sa tao, na itinalagang meron siyang kapangyarihan over the earth, doon sa mundo na ito ang ating kinagagalawan. Okay? Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Kaya nga, yung lahat ng kanyang nilikha, ibig sabihin napapasunod. Naalala nyo yung pangyayari kay Samson? Sumunod sa kanya ang leon. Tapos sasabihin mo, pwede ko rin yatang gawin yan. Pag di ba? So, napapasunod. Meron kapangyarihan tayong mapasunod yung lahat ng mga nilikha. Lahat ng bagay. Ito ay kanyang ibinigay sa tao. Ang tao ay itinalaga bilang mga lehitimong tagapag-alaga ng mundo. Ibig sabihin, yung tao, binigyan siyang kapangyarihan upang pangalagaan ang mundo. So, tagapangalaga siya ng mundo. Binigyan ng kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang, maging sa mga mapagkukunan nito. So, meaning to say, everything that is on earth, it was given to man, yung pagre-reign sa mga bagay na nandito. Ngayon, dahil ang Diyos ang nagbigay, ang kapangyarihan na ito ay hindi para sa makasariling hangarin. Okay? So sa pagbigay ng Diyos, ito sa tao, hindi ito para sa makasariling hangarin ng tao, kaya ibinigay ito ng Diyos sa kanya. Kundi para sa sangkatauhan na kumilos ang tao bilang katiwala ng Diyos. So binigyan siya, ibig sabihin pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Pinagkatiwalaan na mga laga sa lahat ng nilalang sa kapakinabangan nito. Amen? So, ganun ang intensyon. Siyempre, kapag walang kapangyarihan, wala kang mapapasunod. Kaya kailangan bigyan mo muna ng kapangyarihan. Kaya binigyan siya ng kapangyarihan upang ang lahat ng nilalang ng Diyos, ito ay mapapasunod. Di ba yung mga former na mayroong posisyon, hindi na nila napapasunod yung mga sinasakupan nila. Halimbawa, dati akong naging presidente ako ng Palawan Electric Cooperative. Nung nasa posisyon ako, kahit anong sabihin ko, susunod yan. Bakit? Because I have the power. Tama? Pero nung wala na ako, hindi ko na sila mapasunod. Bakit? I don't have the power anymore. Parang yung dating presidente natin, di ba? Wala na siya sa posisyon, hindi na siya pakikinggan kasi wala na siyang sa kapangyarihan. Okay. Ngayon, meron ang nakaupo
Anong sabihin niya, lahat susunod. Not because, not because, of course, it's because of the position given to the person. Kaya nga sabihin ng presidente natin, sunod tayo. Bakit? Siya yung nakaupo eh. Pero yung mga nakalipas na presidente, di na yan. Wala nang mark my word. Di na susunod yan. Bakit? Wala na sa kanya yung kapangyarihan. Say yes. Kasi, kung wala namang kapangyarihan, hindi mapapakilos ng tao. Kasi walang kapangyarihan eh. Amen? So kahit anong gawin mo, if you don't have the power, if you don't have the authority, even yung mga resources, hindi mo magagamit yung mga resources kasi wala kang kapangyarihan over that resources. Diba? Sabihin natin, yung mga budget, yung budget natin sa ganito, gamitin natin sa ganito, no? Kahit sabihin ko yan, hindi maniniwala. Bakit? Wala akong kapangyarihan yan. But if the sitting position, and meron siyang kapangyarihan, sasabihin niya, susunod. Kasi the power is there. Say amen. Kaya nga yung mga wala sa posisyon, gusto nilang makapunta sa posisyon upang sa gayon, magamit nila yung resources, magamit nila yung posisyon nila upang sa gayon, mapaandar ng maganda at maayos ang kanilang sinasakupan. Say amen. Ang kapangyarihang ito ay hindi para sa pagsasamantala. Yung binigyan ng kapangyarihan ang Diyos ang tao, pero ang binigyan niyang kapangyarihan hindi para sa kanyang kapakanan, hindi rin para sa pagsasamantala, kundi para sa nararapat na pamamahala at pangangalaga. The same thing. Yung posisyon o kapangyarihan na ibibigay sa mga namumuno, ang intention nito hindi hindi para sa pagsasamantala. Tama? So binibigyan mo ng posisyon ang isang tao hindi para pagsamantalahin niya yung posisyon niya para sa kanyang sariling kapakanan. That is not the intention. The same thing with God, binigyan niya ng kapangyarihan ng tao na pamahalaan lahat ng nandun na nilang niya, hindi para pagsamantalahin niya yung posisyon na ipinagkaloob sa kanya. Ang intention nito, para sa nararapat na pamamahala at pangangalaga. Say amen. Of course, kinakailangan na ang bawat isa at kinatawang namumuno na kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Meron siyang delegated authority, pero yung delegated authority na to, dapat yung tao kumilos siya ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? It is the same thing, yung tao bibigyan siya ng posisyon sa anumang posisyon sa pamahalaan, ang intention nito para siya kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Siya bilang kinatawang namumuno lamang. Amen. When we look at the story, Genesis chapter 3, ito familiar story, pero makikita natin dito, paano nagkaroon ng kapangyarihan ang tao at ano ang nangyari sa kapangyarihan ng tao. Genesis chapter 3 verse 1 and 6, sabi dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh, sabi niya. Yung pag sinabi mong tuso, negative implication. No? Para mo sinabing pagtuso, pwede rin sanang ang positive ng tuso, matalino. Tama? Kaya lang yung talino niya, ginagamit niya sa hindi maganda, kaya tawag tuso. Di ba? Bright ka talaga, kaya lang hindi mo lang ginagamit sa tamang pagkagamitin, kaya tatawagan kang tuso. Okay? So it's negative implication. Para mo sinabing pagtuso, negative na mapanlin lang. Okay? So, yun ang tuso, sabi niya. Sa lahat ng hayop, isang araw, tinanong nito ang babae. Okay? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Okay. Now, tingnan mo dito, wala namang kapangyarihan ang ahas. Nasa kanino ibinigay ng Diyos ang kapangyarihan? Sa tao. Tama? So, sa kalagayang ito, yung ahas, wala siyang kapangyarihan. Okay. Nasa tao.
when you look at verse 2, sumagot ang babae, maari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Verse 3, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. So, yun ang instruction, inulit lang niya. Meaning to say, alam yung word na sinabi ng Diyos sa tao. Tama. In verse 4, ngunit sinabi ng ahas, tuso, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Okay? Ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Ang sabi ng matalino, na tuso on the negative side, hindi kayo mamamatay. So, meaning to say, there is this conflict. Nandun na yung panlilinlang. In verse 5, sinabi lang iyan ng Diyos, okay, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Sabi niya, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Okay. Sabi niya, hindi, sabi niya, magiging parang Diyos kayo. Ibig sabihin, pag parang Diyos, pantay. So, ibig sabihin, merong invitation na hindi, merong mas higher, mas maganda. Pero ang totoo, kawangis na nga sila ng Diyos. Kasi nilalang nila ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, pag kawangis ka ng Diyos, edi parang Diyos ka na rin. Kasi ito ay kawangis ng Diyos. No? And look at the word, sabi niya, kayo'y magiging parang Diyos. So yun ang kanyang pang-entice. Ito yung kanyang pang-kamon. No? Ibig sabihin, nandun na sa process na nililin lang na niya ang tao na nilalang ng Diyos. Meron siyang intention, mamaya makikita mo. What is the intention? Why the enemy is doing that? Why yung snake o yung ahas, ito ay kanyang ginagawa. Number 1, kayo'y magiging parang Diyos. Number 2, sabi niya, malalaman ninyo ang mabuti at masama. Okay? And then, verse 6, sabi niya, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae. At sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Okay? Sino ba namang ayaw maging marunong? Okay. Marunong naman yung but on the negative side. Tuso nga, di ba? Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din. Okay? Of course, we know the story. Alright? So, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan ang tao. Okay. Pero, alam mo ba na ang anumang pang-aabuso sa kapangyarihan ay nagbubunga ng hindi maganda at nagkakaroon pa ng problema sa nang-abuso. Okay. So, binigyan siya ng kapangyarihan, meron na siyang para pamahalanan, pero naghangad pa siya. Tama? So, yung kanyang kapangyarihan, ibig sabihin, inabuso niya ang tao ng kanyang kapangyarihan. Pero, nilinlang lang siya ng ahas. Nilinlang lang siya ng snake na sinasabi natin. So, ang bawat kasamaan o kasalanan, merong ibubungang hindi maganda. Dahil sa pang-aabuso niya, sa kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Diyos, ibig sabihin, merong nagbunga ng hindi maganda. Okay. Naghangad siya. Parang nandun yung kanyang kapangyarihan. Ang anumang bagay na ginawa, ilalantad ng Diyos ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, on that moment, sa pagkakasala ng tao, nawala yung kapangyarihan na yon dahil inabuso niya, saan napunta ang kapangyarihan na yon? Napunta ngayon sa masama. Yung kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa tao, napunta sa masama. Napunta sa dyablo. Dahil sa kasalanan.
Alright? So, nandun yung pang-aabuso. Pag meron pang-aabuso, sabi sa 1 Corinthians chapter 4, verse 5b, siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Anumang gawain na lihis sa kalooban ng Diyos, lilika ito ng problema. Kasi ito ay kasalanan. Say amen. So, lumikha ito ng hindi maganda. And it was exposed by God. Kaya ang nangyari, nawala sa tao ang kapangyarihan ito. Dahil sa kasalanan. Kanino napunta? Napunta kay Satanas na naging kilala bilang Diyos ng sanlibutan ito. Okay? Now, this is foundational. Bakit in-introduce ko ng ganito? Upang sa gayon, maintindihan mo ano ba yung God's delegated authority. Dati nasa tao, pero dahil sa kasalanan, naghangad ng higit pa doon sa kanyang kapangyarihan, parang ang tao nang abuso siya sa kanyang kapangyarihan, kaya ito ay nawala sa kanya at napunta sa masama. O napunta kay Satanas, o napunta kay Diablo na siyang tinatawag Diyos ng sanlibutan ito. So, nawala na yung kapangyarihan ng tao. Kanino napunta? Sa Diablo, sa Satanas, sa masama. So, ibig sabihin, hindi ang Diyos ang nagbigay ng kapangyarihan sa masama, kundi ang tao, yung kapangyarihan niya, na ipasa niya, na ibigay niya sa masama. Lahat po na nakaunawa, magsabi po ng yes. Now, sana po nakakasunod kayo. In 2 Corinthians chapter 4, verse 4, letter A, sabi dito, Satan, pinili ko English, NLT version. Satan, sabi ni Paul, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. So, the God of this world is not God himself. Who is the God of this world? It is Satan. Hindi ang Diyos, ang God of this world, according to 2 Corinthians chapter 4, verse 4-8. So, ang tao mismo ang nagbigay ng kapangyarihan sa ahas, sa masama, sa Diablo, o kaya sa Satanas. Dahil sa pagsunod ng tao sa panlilinlang ng Diablo, kaya yung kapangyarihan, pamalahanan yung mundo, napunta sa masama. Siya na ngayon ang God of this world. Kaya yung lahat ng bagay na hindi maganda na nangyayari sa mundo, hindi yan galing sa Diyos. Amen? Amen. From now on, that moment, sa pagkakasala ng tao, the God of this world is Satan. Kaya ganito ang mundo ngayon. Dahil sa pagsunod sa panlilinglang. So yung panlilinglang na ito ay ang patuloy na gawain ng masama sa mga taong nasa mundong ito. Ang gawain lang ng enemy ay patuloy na linlangin ang lahat ng tao na nandito sa mundong ito. Pero hindi na natiling gano'n ang ating kalagayan. Ang kapangyarihan ito ay nawala sa tao. Ngunit, may ngunit, ibinalik na sa pamagitan ni Kristo. That is the new covenant. Oh, that is the beauty of the new covenant, no? Sa mga mananampalataya. Amen. So that is the power of the new covenant. Yung kapangyarihang nawala sa iyo, hindi pala nawala sa iyo, ibinigay ng tao sa masama. Nakita ng Diyos yun, kaya ito, gumawa ng paraan ng Diyos yung kanyang pagkakatawang tao. Upang sa gayon, yung kapangyarihang nasa tao dati, napunta sa masama, maibalik muli because of the new covenant. Sa mga maniniwala, sa mga mananampalataya. Ganon kakapangyarihan yung paniniwala nyo at pananampalataya sa Diyos. Yung kapangyarihang naisanla sa masama, ito ay na-redeem muli. Ito ay naibalik sa atin sa pamagitan ni Kristo, na yung kapangyarihan na ito na nawala sa atin, ito ngayon ay nasa atin na. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Parang hindi po kayo masaya at naibalik yung kapangyarihan. Kaya sinabi sa Luke chapter 10, verse 19 ito. Luke
sabi niya, I have given you authority. Because of the new covenant, I have given you authority over all the power of the enemy. Ano sabi niya? Nothing will injure you. Amen. Amen. So, because that is the beauty of the new, kaya nga meron tayong God's delegated authority. Naibalik na, no, yung kapangyarihan na ito. Sige. Static set. Ulitin ko ulit lahat na sinabi ko. Ulitin ko ulit yung mga, hindi ko na maulit na the same thing. Ano na lang, rewind na lang. Okay? So, now, that is the power of the new covenant. Di ba? Ang tindi ng ginawa ng Diyos. No? Yung nawala na? Okay na? Yung nawala sa tao, naibalik. Kung mananampalataya ka, kung maniniwala ka. Now, who is the God of this world? Still the enemy. Right? Siya pa rin. Ngayon, even though He's the God of this world, meron tayong kapangyarihan over Him. Because of the new covenant na ginawa ng Diyos sa ating mga kani-kanyang buhay. Look, sabi niya, I have given you authority. All the power of the enemy, nothing will harm you. Sa Tagalog, sabi dito, binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Kapangyarihang daigin. Sabi niya, daigin ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang anumang makapipinsala sa inyo. Very specific, sabi niya. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan kasi, of course, dahil tinanggap nyo si Kristo. Kaya meron tayong kapangyarihan dahil tinanggap nyo si Kristo. Sa pagtanggap nyo kay Kristo, ang sabi niya, binigyan ka na ng kapangyarihan. Kasi si Kristo, meron siyang kapangyarihan over the enemy. Si Kristo nasa atin. So meron tayong kapangyarihan over the enemy. Not just only the enemy, even the works of the enemy. Amen? Binigyan ko kayo ng kapangyarihan, daigin, in other translation, mapagtagumpayan. Okay? Anumang balak ng kaaway, mas higit ka. Hallelujah. Kaya mong daigin, kaya mong mapagtagumpayan. Ano sabi niya? Ang masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Ibig sabihin, mas higit ka, even though He's the God of this world, you are more than, higit ka, nakakahigit ka, kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Say amen? At etong maganda, walang anumang makapipinsala, walang anumang makakapanakit sa inyo. Yes? Now, ang kapangyarihan ito ay nagpapahintulot sa tao na madaig ang anumang masamang espiritu. Alright? Greater is He that is in me than he that is in this world. Mas nakakahigit. Say yes. Ngayon, ang kapangyarihan na ito ay nagbibigay daan na sawayin ang anumang panganib, sawayin ang anumang sakit, sawayin ang anumang takot at kawalan na tumigil mawala sa pangalan ni Jesus. Meron tayong authority upang sa gayon, yung mga bagay na hindi maganda gawa ng kaaway, meron tayong authority na sawayin yung mga bagay na ito. Because of the power that is in us. Let us gamitin natin ang kapangyarihan na meron tayo. That is the power of the new covenant. No? Amen? Kung nakokorniyan kayo in Jesus' name, hindi mo tinatanggap ang kapangyarihan na meron ka. There is power in the name of Jesus. Amen? Pero kung minsan, it seems, parang nahihinaan ka. Meaning to say, ikaw mismo hindi ka naniniwala
sa kapangyarihang ibinigay sa iyo. Amen? Amen. Gamitin po natin. Meron tayong kapangyarihan na sawayin anumang panganib, anumang sakit, anumang salot, anumang takot, kawalan ng pag-asa sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Say yes. Ang kapangyarihang ito, ibinigay at inilagay sa puso ng bawat isa na naipanganak na muli sa Espiritu. Ibig sabihin, nasa atin na ito. Nasa atin na rin kung paano natin ito may execute. Nasa atin na rin kung paano natin ito mailabas yung kapangyarihan na meron tayo. Kaya nga napakahalaga yung pangunawa at paggamit ng kapangyarihang ito. Ito ngayon ang magiging susi upang makita natin yung lahat ng ginawa ng Diyos, lahat ng pinangako ng Diyos. Sinasabi nating ipinangako niya sa ilalim ng New Covenant. Amen. Now, sa ilalim ng New Covenant, binigyan niya tayo ng kapangyarihan sa kasamaan at maging sa kaaway mismo. Ito ay kung tayo ay magpapasakop sa New Covenant na ito at labanan ang dyablo. Okay? Meron kang ba upang magpasakop ka. Amen? Ibig sabihin, there is no power in the New Covenant if you will not submit yourself to the New Covenant. Amen? Hindi mo inilalagay ang iyong sarili. Hindi mo isasabuhay. Yung bagong tipan na to, yung New Covenant na to. That is the one. And then, it has to be on the offensive side, nandun yung paglaban sa kaaway. Amen. Question. Ano bang mga tagumpay na mayroon na tayo kay Jesus because of the New Covenant? This is just a review para ma-refresh tayo. Ano ba yung meron na ako? Ano ba yung New Covenant na nailagay sa akin? Dapat, it is just only a reminder for us. Pero alam nyo na to. Siguro nakalimutan nyo lang, natulog lang kasi kayo, nakalimutan nyo na lahat. Okay, ano ba yung Kasi pag hindi mo alam, ano ba to? Ano yung meron in the New Covenant? Ano ba yung inilagay na sa aking puso? Una, sabi natin, yung kasalanan. Okay? Nagtagumpay na tayo. Sabi natin, wala na sa paghahari ng buhay, wala na sa paghahari sa buhay, na kapag ayaw, wala siyang magagawa. That is the sin. Wala na yung paghahari ng kasalanan sa ating buhay. Kaya ka lang nagkakasala ngayon kasi nalilinlang ka, hindi dahil gusto. Kaya ka nagkakasala, hindi gusto mo. Hindi mo gusto magkasala, right? Kung nagkamali ka nagkasala, hindi mo namang gusto yun eh. Kaya lang, nalilinlang sa tingin maganda, sabi ng ahas, di ba? Yung bungang kahoy, maganda nga naman siya. Sa tingin niya, magiging marunong siya. Nalilinlang ka lang. Pero ikaw mismo, wala ka ng panlasa sa kasalanan. Amen? Hindi mo gusto na ikaw ay namumuhay sa kasalanan. Kaya lang ang problema, tuso nga. The God of this world, tuso. Nalilinlang, nahahatak ka sa panlilinlang ng kaaway. But the truth is, ayaw mo naman yung kasalanan eh. Yes? Yes. Kasi pagka nagkasala ka, nalulungkot ka. Kasi kung gusto mo, hindi ka malulungkot, masaya ka. Pag nagkasala ka, masaya ka. Meaning to say, gusto mo. Pero hindi, nalulungkot ka eh. Amen? Kasi, nalinlang ka. Wala nang kapangyarihan yung kasalanan sa'yo. Kaya ka lang nagkakasala kasi nalilinlang ka ng dyablo. Nalilinlang ka ng kaaway. Bakit kanya nalilinlang? Hindi mo pa lubos na alam kung ano ang katotohanan. That's the problem. Kung alam mo lang ang katotohanan, hindi. Kawangis na nga ako ng Diyos eh. Bakit pa ako magiging kagaya ng Diyos? Parang magiging Diyos ka. Hindi. Ang alam ko, kawangis na ako ng Diyos. Pag tinignan mo yung pangyayari doon sa tagpo ng nanlilinlang at saka nagpalinlang naman. That is the problem. Amen? So in the New Covenant, nagtagumpay na tayo sa kasalanan.
dahil kay Kristo. Say yes. And then, ano pa yung napagtagumpayan? Kamatayan. Meron ng buhay na walang hanggan. Sabi sa katabi mo, huwag kang matakot, meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen? That is the victory, no? In the New Covenant, meron ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Ngayon pa lang, at ito ay magtutuloy-tuloy sakaling makaranas ng kamatayan sa pisikal. Ngayon pa lang, meron ka ng buhay na walang hanggan. In fact, nabubuhay ka na. Sa iyong buhay na walang hanggan, nabubuhay ka na. Bakit? Binago na ang espiritu mo eh. Yung espiritu mo, hindi papalitan yan. Ang papalitan lang yung iyong pisikal. Yung pisikal na mamatay. So ngayon pa lang, meron tayong katiyakan na meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Mamatay ka man physically, don't worry. It is just a continuation of your eternal life in Christ Jesus. Para hindi kayo masaya. Amen. So, napagtagumpayan na ni Kristo yung kasalanan, napagtagumpayan na ni Kristo yung kamatayan, at isa pa na inaalagaan nyo minsan, napagtagumpayan na rin yung karamdaman. Amen. Pinagaling ka na. Huwag kanlungin ang sakit. Hallelujah. Huwag ring isipin na magkakasakit dahil uso at nagkakaedad na. Amen. Uso ngayon ng ang flu, parang ganon. Uso ngayon yung trangkaso, makikiuso ka naman. Kaya pag nagkasakit ka, uso kasi. Amen. Uso yung bulutong, nakibulutong ka rin. Uso yung sore eyes, di ba? Pag siguro okay lang, uso naman eh. Di ba? Alam niyo yung mga tao noon, bakit hindi nagkakasakit? Hindi nila alam yung sakit na to. They live 900. They live 800, they live 700. Bakit? Hindi nila alam yung sakit na ito. Kung hindi nila alam, hindi mo alam, hindi ka makikiuso kasi hindi mo alam eh. But praise God with the New Covenant. Di ba pagka nagkakaedad na, kaya masakit ang tuhod ko, kasi senior. Matandaan. Sabi ni Ma'am Beng, no. Ako, si Ma'am Beng, sabi, kung gusto ko laging kasama, mas lalo na ngayon kasi, may value na yan eh. Senior na eh. Sobrang value niya ngayon, di ba? Matindi. Di ba? Laging may discount. Kaya lang, lagi siyang napagsususpetyan. Ma'am, senior na talaga kayo? Di ba? Dapat ID. Hinahanapan siya ng ID. Sabihin, hindi ibig sabihin nagkakaedad kayo, normal na yung sakit-sakit. No. Amen. Lahat na may sakit, sabi mo, hindi normal yan. Amen. Diba? Kasi pag nagkakaedad, normal siguro to, matanda na ako ganun na talaga, hindi na mawawala to. Hindi. In the New Covenant, hallelujah, napagtagumpayan na ang Diyos yung anumang sakit at karamdaman. Amen. Kaya kung minsan hindi nawawala, tinatanggap mo na lang eh. Yeah? Amen. Inaalagaan pa. Kasi kami noon, gusto namin may sakit kasi may Royal at saka Skyflakes. Mirinda pala. Mirinda. Di ba? Nung malilit kami, gano'n. Pag may sakit, kumbisa nagsasakit-sakitan para may Cosmos, para merong Sarsi. Di ba? Gusto may sakit kasi may pakinabang. Dala-dala mo yan paglaki mo. But now in the New Covenant, napagtagumpayan na ng Diyos ang anumang sakit at karamdaman. Amen. Huwag niyo pong isipin na nanakit lang ang katawan niyo. Ganito. Basic. Pag anumang nananakit, ano sabi natin? Meron kang kapangyarihang sawayin, meron kang kapangyarihang palayasin. Kasi kung minsan, pinalayas mo, in Jesus name wala, meron pa rin. Meron pa rin. Walang pananampalataya sa ganun. But actually, meron kang kapangyarihan na sawayin anumang sakit, karamdaman. Amen.
Kaya kung tatawagan nyo ko, Pastor, pag-pray mo naman kayo, paggagalitan ko pa kayo. Kundi sasabihin ko, we have the same power. Yung kapangyarihan na ipanalangin, the same thing na meron ka. Hindi dahil ayaw kitang puntahan, lalo na pagka nasa hospital ka. Kung hindi, meron kang kapangyarihan na sawayin anumang sakit at karamdaman na sa iyong pangangatawan. Amen? Sakit na ulo na to, sa pangalan mo, Jesus, umalis ka. Ganon. Hindi yung tanggalin mo yung ulo mo para hindi naman ganon. No. You have the power and authority na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Nabasa ka lang, isipin mo, naku, magkakasakit na yata ako. Nabasa ako eh. O, yung nagkasakit ka tuloy. Ano yung sakit yan? Trangkaso, sipon. Bakit? Inisip mo eh. Nabasa ka lang eh. Diba? Bakit pag naliligo ka, nababasa ka naman ba't di ka nagkakasakit? Pero iba pala yun. Yung tubig ulan daw, ang nakakasakit. No. In the New Covenant, napagtagumpayan na ito ng ating Panginoon. Amen. Sabi sa katabi mo may sakit, magaling ka na. Hallelujah. Dapat tinabi ko si Mamueng kay Lola. Si Lola, Junior, sabihan mo sa katabi mo. Alright. Ano pa? In the New Covenant, meron kang bagong kalikasan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mayroong lakas na malalampasan ang mga hamon at tukso ng mundong ito na pinag-aarian ng masama. Amen. You have a new identity. Meron kang bagong kalikasan. At ang bagong kalikasan nito, merong lakas na malampasan anumang problema, anumang hamon ng buhay, anumang tukso na pinag-aarian ng masama. Meron kang kakayahan. Kung may problema ka ngayon, meron kang kakayahan in your new nature. Sa iyong bagong kalikasan, that pertains to the Spirit. Meron kang kakayahan na maghari ang kalikasan ito over your problem, over your challenges, over what kind of situation na meron ka kahit padala pa to ng kaaway. By the way, kapag yung problema, hindi yan galing sa Diyos. Dalawa lang pinanggagalingan ng problema. Galing yan sa dyablo, at dahil sa mundo, tatlo pala, kung minsan, galing din sa'yo. Kung minsan ikaw mismong lumilikha ng iyong sariling problema. Amen? Definitely, hindi yan galing sa Diyos bilang pagtuturo. Kung minsan sabi natin, binigyan ako problema ng Diyos para mapalapit ako sa Kanya. Hindi po ganun. Ang problema ay hindi galing sa Diyos. Kaya huwag kang magpasalamat at meron kang problema. Kung nagpapasalamat ka at meron kang problema, huwag ka naling manalangin mawala ang problema. Kasi nagpapasalamat ka. Tama? Pero hindi yan galing sa Diyos. Amen. Bakit ang problema? Gusto nyo galing sa Diyos? No. Hindi yan galing sa Diyos. Ang problema, hindi yan para turuan ka sa buhay. Sapat na ang salita ng Diyos para turuan ka. Hindi ka padadala ng Diyos ng problema para maturuan ka sa buhay. Hindi po ganun ng Diyos. In fact, nauna na yung kanyang salita bilang pagtuturo sa iyo upang sa gayon malampasan mo ang anumang problema, pagsubok sa ating mga kanikanyang buhay. Amen? Sabi nga natin, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero ang problema, hindi mo alam kung ano ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. Basta alam mo lang merong katotohanan. At yung katotohanan na yun, kapag hindi mo alam, hindi ka pa rin lalaya. Bakit? Hindi mo alam ang katotohanan iyon. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Yung tagumpay na ito na nakapaloob sa New Covenant, ito ay merong kasiguraduhan sa bawat mananampalataya kay Kristo. At ito'y nahayag sa pamagitan ng pagpapanibago ng ating isipan. Kagaya ngayon, amen, meron kayong nalaman, meron kayong natanggap. Ito ang ipalit nyo
sa lumang kaisipan na meron kayo. Ito yung ipalit nyo sa itinuro ng magulang nyo na hindi akma kung minsan doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito ay pagpapanibago ng ating isipan. Ngayon, sa pagpapanibago naman ng isipan, dapat hindi one-time event. Di ba sabi ko, yung pagpapanibago ng isipan, ito ay lifetime commitment. Walang katapusan na pagbabago ng ating isipan. So patuloy mong binabago yung isipan, magpatuloy ka pa rin na humahakbang sa mismong kalooban ng Diyos. Kasi pagka, hindi siya one-time event eh. Kaya kailangan nagpapatuloy ka. Sa yung pagpapatuloy, aktibong pagpapatuloy. Nasa paghakbang doon mismo sa kalooban ng ating Panginoon. Amen. Now, gamitin nyo na ngayon, sabi dito sa James, chapter 4, verse 7, ito na. Kaya, ano sabi? Magpasakop kayo sa Diyos in the new covenant. Magpasakop kayo sa Diyos in the new covenant, sabi niya. And then, meron kang gagawin. Labanan nyo ang dyablo. At ano? Lalapit ito sa'yo. Ah, hindi. Lalayo ito sa'yo. Amen? Ibig sabihin, pag hindi mo alam ano ang pagpapasakop mo, you're in trouble. Kasi hindi mo alam eh. But now you know, saan ka magpapasakop sa Diyos? Ano yung papasakop mo sa Diyos? Ano yung mga ibinigay na sa'yo ng Diyos? Meaning sabihin, you recognize all those things. And then, there is an action. Pag sinabi mong laban, action word yan. Hindi yung laban, mind din. Mind-blowing din. It is more of an action. Sabi niya, labanan nyo ang dyablo at lalayo ito sa inyo. Amen? But of course, paalala na si Jesus ang pinagmumulan ng kapangyarihan ito. Amen? Hindi yan galing sa'yo. Kaya meron kang kapangyarihan, ito ay galing mismo sa Diyos. Say yes. Na tumutukoy sa itinalagang otoridad na, o karapatang kumilos. God has given you authority. And that authority is delegated authority. Ito ay galing sa Diyos, ipinagkatiwala ito sa iyo. Say amen. Ang lakas ng mga mananampalataya ay nagmumula sa kanilang katatayuan kay Kristo, hindi sa sariling kakayahan. Amen. Ano ba ang katatayuan mo na meron ka kay Kristo? Doon nagmumula ang kapangyarihan na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Kaya nga dapat alam mo, ano ba ang katatayuan mo kay Kristo? Amen. Say yes. Ang ating inaawit minsan yung awit ng puso. Di ba? Meron tayong lagi itong inaawit ni Lola pag umaga. Kaya lang yung awit niya talagang ibang klase yung boses niya. Napakaganda sa kagandahan. Sabi niya, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Sabi niya, ayaw kong magkulang sa kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. And then yung last portion, sabi niya, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen? Kaya ka malakas dahil kay Kristo. Amen? Hindi ka malakas kung wala si Kristo sa iyong buhay. Ang nagpapalakas, gusto mo, Lola, sa gitna? Ay, naku, baka pumunta pa yun live. Yung lakas natin, hindi yan galing sa'yo. Kung ang ipipilit mo ang lakas mo, mauubusan ka ng lakas. Amen? Sa natural, palaging kapos ang kalakasan na meron tayo. Sabi ko sa inyo, lagi niya raw inaawit eh. Diba? Ako pa yung laging nakakapakinig. Kaya nailatag ko, naririnig ko. Amen. Palaging ganon.
yung kapangyarihan natin, ito ay galing sa Diyos. Ito ay galing kay Kristo. Okay. Sabi sa Psalm 28:7 and Philippians 4:13, well-known verse, "The Lord is my strength and my shield." Philippians 4:13, "I can do all things through Christ who strengthened me." Amen. Meron kayong delegated authority that God has given to you. Meron kayong lakas. Kaya lang, hindi ko ang pinagmumulan ang Diyos. Kaya, ganun na lamang tayo nananatili. Diba? Nananatili tayo sa lakas na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon. Even though there is God of this world, again, ulitin ko, greater is He that is in me than he that is in this world. Higit. Kaya don't get intimidated yung nakikita mo sa iyong palibot. Amen? Huwag kang, sabi ko nga, ang trabaho lang ng kaaway para linlangin ka. Tuso nga siya eh. Tuso. Yes, He's the God of this world. Pero, mas makapangyarihan ka. Hallelujah. Delegated authority. Mas makapangyarihan ka. Even though He is the God of this world. Until now, He is still the God of this world. But because of the new covenant, dahil nasa atin si Kristo, higit tayong malakas sa Kanya na nandito siya sa mundong ito. Kung higit kang malakas, ano sabi? You can do all things through Christ who strengthened me. Pero bago mo masabing, I can do all things. Sometimes, ginagamit mo lang itong password. Oh, kahit I can do all things, kaya ko yan. Pero kung minsan hindi mo kaya. Kasi sa tingin mo, kaya mo eh. Pero nakakalimutan mo, bago sinabi yung Philippians 4:13, nandun muna yung pagpapasakop. Kasi kung hindi ka magpapasakop sa kalooban ng Diyos, kung hindi ka magpapasakop dun sa ginawa na ng Diyos sa'yo, you don't have any strength at all. Kasi ang lakas mo nagmumula sa Diyos. Amen. Hindi dahil matalino ka. Diba? Hindi dahil malakas ka. Hindi dahil bata ka pa lang. Hindi. Pag kinikilala mo yung kapangyarihang ipinagkaloob, ibinalik na nga eh. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, you can do all things through Christ na siyang nagpapalakas sa atin. Say yes. 5 minutes. Psalm 73:26. Hallelujah. Malapit na akong matapos. 3 slides. Sabi niya, manghina man ang aking katawan at isipan. Manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Oh, amen. Nandun yung dependency natin sa Panginoon. Nilalang ng Diyos ang tao na ang tao merong pangangailangan sa Diyos. Amen? Hindi kumpleto ang tao, hindi siya magiging masaya kung wala siyang Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa paglikha nga ng Diyos sa tao, meron siyang pangangailangan ang tao sa Diyos. Amen. Bakit ang tao hiwalay ng hiwalay sa Diyos? Kaya anong problema? Mas lalo siyang nagkakaroon ng problema. Dahil hiwalay siya sa mismong pinagmumulan ng tunay na buhay. Na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan ko magpakailanman. Say amen. Next week, eto, paghandaan natin. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaali-aligid na parang leong umaatungal naghahanap ng malalapa. Oh. Amen.
Pero wag kang manghina. Mas malakas ka. Amen. Kailangan palagi kang handa. Dahil ang kaaway palaging naghahanap ng masisila. Pero gusto kong translation niya naghahanap ng malalapa. Mas siya, medyo ang dating niya, may emphasis Wawasakin, naghahanap siya ng Ang kaaway laging maghahanap ng masisirang buhay. Ang kaaway lagi siyang maghahanap na kabataang masisira ang kanilang buhay. That is the work of the enemy. That is the God na meron tayo sa mundong ito. Amen? Umaaligid na parang leong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Pag leong kasi umaatungal, nakakatakot. Pero pag pinangangambo daw yung leon, wala daw ngipin. Okay lang, di ba? Walang ngipin, hindi niya malalapa. Gilagid lang. Magsasawa siya. Oh. What for? Just to intimidate us. Kasi pag natakot ka, di ba pag takot ka, wala ka ng disposisyon? Amen? Pag natakot ka, blind ka na sa iyong mga desisyon. Natataranta ka na. Amen. Pag may nangyayaring hindi maganda, natataranta ka. Anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Diba? Takbo rito, takbo ron. Takbo parito ka lang, hindi ka lang maalis. Bakit? Natakot ka Amen. Kaya pag takot, hindi yan galing sa Diyos. Amen. Hallelujah. Verse 9. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos. At labanan ninyo ang Satanas. Labanan ninyo si Satanas. Ang nangyayari kasi, laban lang ng laban kay Satanas, pero hindi matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi po aalis, hindi po tatakbo. Naalala nyo yung sa, I think, yung tagpo doon, no? Palayas na palayas sa Sabi ng diablo, kilala ko ang Diyos ni Pablo, ikaw, sino ka? Di ba? Kaya, sandamakmak na demonyo ang siyang nag-atake sa kanya. Bakit? Hindi siya matatag. Amen. Kaya nga, bago ka lumaban, kailangan matatag ang inyong pananampalataya. Tingnan mo, tuloy-tuloy, di ba? Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pagpapatatag, pagpapalakas ng ating pananampalataya. Hindi po to one-time event. Hindi yung isang simbahan lang yan. Isang church attendance lang yan. Malakas ka na, no. It is a continuous. Ito ay tuloy-tuloy. Para ngayon, di ba? I hope, I believe you receive something. And then you feel so strengthened. Ganun pala yun, di ba? Parang you feel something different. Kasi meron kayong natanggap Imagine every Sunday kung meron kayong ganito, what kind of faith na meron tayo. Kahit anong dumating na hamon ng buhay, we can overcome. Why? Dahil nagiging matatag tayo sa mga bagay na kalooban ng Diyos sa ating mga kanikanyang buhay. Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya sa Diyos at labanan ninyo sa Satanas. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid nyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang paghihirap na ito. Amen. And finally, as I close, alam mo ba, hindi niya tayo masisira, mapipinsala, masasaktan kapag tayo ay lumalakad ng may pananampalataya sa lahat ng ginawa na ni Kristo. Amen. Hindi ka kayang wasakin. Hindi ka kayang that pertains to the enemy. Hindi niya that pertains to masama o the enemy. Hindi niya tayo masisira. Hindi mapipinsala, masasaktan.
kapag tayo'y lumalakad ng may pananampalataya sa lahat ng ginawa na ni Kristo. Amen. That's why that is the power of the New Covenant last month. Amen. Sabi-sabihin, kung doon tayo patuloy na lumalakad, doon tayo patuloy na mamumuhay, walang magagawa ang kaaway sa iyong buhay. Hindi ka manghihina, hindi ka manlulupaypay, dahil ikaw ay lumalakad ng may pananampalataya sa lahat ng ginawa na ni Kristo. Amen po. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, yun po yung panimula o yung introduction ng God's delegated authority. God's delegated power. God's delegated influence na ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Ngayon, alam natin, you have the power. Meron kang pangyarihan, meron kang otoridad, at meron kang kakayahang gumawa kasi you have the power. At meron kang kakayahang gamitin ang lahat ng resources ng Diyos na naipagkaloob sa iyo. Praise God because of the New Covenant, naibalik na ang minsan naisanla o nawala sa tao. Pero dahil kay Kristo, naibalik na ang kapangyarihang ito na sumasa ating mga puso sa oras na ito. Amen po. Salamat, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita na nagpapalubos ng aming kasiyahan at kagalakan na dahil sa iyong ginawa, muling naibalik ang kapangyarihang minsan na ipagkaloob mo sa tao. Pero dahil sa pagiging tuso ng kaaway, ito ay kanyang naangkin. Pero dahil higit si Kristo kaysa sa kanya, at si Kristo ay sumasa amin, mas higit na ngayon, muling naibalik ang kapangyarihan na ito ay muling naibalik sa amin na siyang aming magagamit upang mapagtagumpayan namin ang anumang dumarating na mga hamon ng buhay, gawa ng kaaway na hindi maganda, Panginoon. Ikaw ang siyang nagpapalakas. Ang aming pananampalataya, ang aming pagkilala po sa inyo, ito ang totoong nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Lord, salamat sa patuloy mong pagpapalakas sa iyong mga anak na nakarinig na iyong salita. Nakita nila, Panginoon, na meron pala silang kapangyarihan na ikaw ang siyang pinagmulan. Kaya, Panginoon, dalangin ko ng bawat isa, sila po'y magpatuloy na magpapanibago ng kanilang isipan at sila ay maging aktibo sa paglakad nila, sa pagtahak nila, sa inihanda mong kalooban mo para po sa bawat isa po sa amin. At lahat kami, Panginoon, salamat sa kaunawaan, salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na hatid mo sa amin. Sa umagang ito, masasabi namin, Panginoon, nabuksan ang aming mga kaisipan, hindi namin hahayaan yung dati naming pagkatao ang siyang patuloy pang mamayani sa aming mga puso, sa aming kaisipan. Kung hindi, Panginoon, kami patuloy na mabuhay doon sa nailagay mo na sa aming mga puso, na napagtagumpayan na namin ang kasalanan, napagtagumpayan na namin ang kamatayan, Panginoon. Meron na kaming bagong pagkatao at ang anumang sakit at karamdaman, ito po ay walang kapangyarihan, walang karapatan na manatili manahan sa aming pisikal na pangangatawan. At palagi kang mabigyan ng kapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.